Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, tinamaan. Ako, tama si Aimee, sumabog sa galit, katapusan na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang ating main video, eto mga karibin natin, pag-usapan po natin, no? Nagkasagutan, ito pong si Senator Aimee Marcos or sinagot ni Yussi Claire Castro, no? Itong si Senator Aimee Marcos, mga kababayan. So sabi po kasi dito ni Senator Aimee Marcos, mga kababayan, Senator Aimee sa pagkakasakit ni PBBM, wala kasing nag-aalaga. Nako, nagbigay ng reaksyon si Senator Aimee Marcos hinggil sa pagkakasakit ng utol niyang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala raw nag-aalaga mga kababayan sa presidente. Sabi naman po dito ni Yussi Claire Castro, mga kababayan, no? Kasi itong sabi po dito ni Senator Aimee Marcos, wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba diyan sa nakapaligid sa palasyo? Sino ba diyan sa nakapaligid sa palasyo? Sa dami-dami ninyo, ang talagang nagmamahalal sa kapatid ko. Yan lang ang tanong ko. Ang health niya ang bibigay. Nako po. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala namang umaasikaso sa kanya. Ayun. So, hindi na aalagaan ang Pangulo. No, mga kaubayan. Sabi po ni Claire Castro, no? Claire Castro hindi natuwa sa payo ni Senator Aimee Marcos. Nako, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo, no? Huwag magpaka-plastic sa mata ng marami. Ayan mga kababayan. Ano ba kasi yung payo na yan? Hindi naman nalagay dito. Teka lang, haba ko nandito no? Wala namang payo. Kasi sabi lang dito, wala kasi nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo? Sa dami-dami daw nang nakapaligid sa kanya, walang nag-aalaga sa kapatid niya, mga kababayan. Sumabog na sa galit itong si Castro, mga kababayan, no? Ano po ang inyong masasabi dyan? Kailangan ba talagang, Anyway, presidente kasi, hindi kailangan alagaan, mga kababayan. Pero paano mo naman aalagaan ng isang tao, no? Kung, sabi nga ng kapatid niya, may bisyo, no? So, kailangan magmula po sa sarili muna natin ang ating pagkukusang gumaling kung gusto mong gumaling, di ba? Wag po muna di ba? Wag po muna mag-adik-adik. Ayun po ang sabi ng kasi sinasabi ni Senator Aimee Marcos na addictus daw itong si President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Kaya kung gusto mong gumaling, it is, no? Huwag mong iasa sa ibang tao kung gusto mong gumaling, no? Nasa sayo yan. Kung gusto mo or ayaw mo talagang gumaling, kung gusto mong magpakalulong na lang, di wala kaming magagawa. Pero, no, i-disclose nyo sa publiko, no? Anyway, eto sa ibang balita naman mga kababayan, no? Hindi ko lang na-save, pero etong balita mga kababayan mula po sa Abante News Online. Ito pong si Tito Soto, mga kababayan, sinita. Pirma ni Bato de la Rosa sa Minority Report. Yung lumabas pong Minority Report ng Minority Block, no? Patungkol po sa pag-iimbestiga dyan sa flood control scam. Ay may pirmado pala ni Senator Bato de la Rosa, no? Kaya ito pong si Tito Soto ay question. Sabi niya po dito, question, sabi po sa balita, no? Question ni Senate President Vicente Tito Soto III kung bakit nakapirma
sa Minority Report si Senator Ronald Bato de la Rosa, gayong hindi ito pumapasok sa Senado. Di ba? Pero eto, may nabasa kasi ako noon eh. Sabi ni Senator Soto, no? Sabi po ni Senate President Soto, working pa rin, no? Kahit hindi pumapasok si Senator Bato de la Rosa, yung opisina niya ay nagtatrabaho pa rin, no? Gayon din ang sabi ni Senator Amy Marcos, no? Hindi nga pumapasok si Senator Bato, pero hindi ibig sabihin na hindi po nagtatrabaho ang opisina ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, ang tanong ko dito mga kababayan, no? Illegal po ba na pumirma sa Senator Bato de la Rosa dyan po sa Minority Report? Kasi kapag hindi po illegal, kung ito ay naaayon sa batas, no? Ano ang problema mo, Senator Soto? Di ba? Ano ang problema ni Soto kung legal naman ang pagpirma ni Senator Bato de la Rosa dyan po sa Minority Report na yan? Diba? Legality kasi ang pinag-uusapan dito eh. No? Whether you are not there or you're there, no? As long as pag pumirma ka dyan ay legal o pag pumirma ka dyan ay hindi legal, no? Legality po ang pinag-uusapan, no, mga kababayan. So kung ito po ay naaayon sa batas, kailangan nyo pong tanggapin yan. Ngayon, kung hindi naman ito naaayon sa batas, kailangan nyong ireklamo yan. Kailangan nyong pag-usapan yan. Kailangan nyong imbestigahan yan. Pati pirma ni Bato, pag-iimbestigahan na rin. Yeah. Big deal eh. No? Big deal po para kay Soto itong pirma ni Senator Bato de la Rosa. Ayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin itong video na kung saan sabi po dito mga kababayan, ito ang katapusan. PBBM umamin na meron sakit. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan mula po sa The General's Viewpoint. General Macanas, pasok. Pahayag ito mismo ng Pangulong Marcos Jr. Ano ba ang sakit na nararamdaman niya? So, title, meron akong diverticulitis. Marcos Jr. diritsang ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. Personal na inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan ng kanyang biglaang pagdaan sa medical observation matapos niyang sabihin na siya ay may diverticulitis. Sa isang video na inilabas ng Presidential Communications Office, sinabi ng Pangulo na malaki na ang ipinagbago ng kanyang pakiramdam at maayos ng kanyang kaligayan kumpara sa nakaraang oras. What happened was apparently I now have diverticulitis, sabi ni Pangulo. Ipinaliwanag din ng Pangulo na ang naturang kondisyon ay karaniwan, lalo na sa mga taong dumaranas ng matinding stress at sa mga may edad. Hindi yung may edad, may edad na nga, lalakas pa eh. Pwede yung stress siguro. It's a common complaint amongst people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Kasabay nito, tiniyak ni Marcos Jr. na hindi delikado sa buhay ang kanyang kondisyon at wala umanong dapat ikabahala ang publiko. It's not a life-threatening condition, sabi ng Pangulo. Sa parehong panayam, sinabi rin ni Pangulo na malayo na ang kanyang pakiramdam ngayon kumpara sa bago niya maobserbahan ng mga doktor. Sabi ng Pangulo, I'm fine, I'm feeling very, very different from what I was feeling before that. Naayos na yung problema. Nauna nang kinumpirma ng palasyo sa pamamagitan ni Claire Castro na ang Pangulo ay sumailalim lamang sa medical observation bilang precautionary measure na discharge na at nakabalik na sa ospital.
bilang pagtatapos sa mga kumakalat na chismis pabirong sinabi ng Pangulo, the rumors of my pagpanaw, death, are highly exaggerated. So, ano ba yung diverculitis? May pinaliwanag. Ano yung diverculitis? Kailangan mabuti na lang may Google. So, kinugol ko. Diverculitis. Ito, inflammation or infection of small pouches or diverticula in the digestive tract, usually the colon, causing sudden lower abdominal pain, often left-sided, fever, nausea, and changes in bowel habits. Example, diarrhea or constipation. It's caused by these pouches developing potentially due to low fiber, high fat diets, and sometimes whole forms releasing bacteria. Treatment involves bowel rest, antibiotics, and diet changes, high fiber later. But severe cases need hospital care or surgery for complications like abscesses or perforation. So, symptoms. Sudden, oftentimes intense pain, sakit. Sudden pain, often intense in the lower left abdomen. Fever and chills. Nausea or vomiting. Bowel changes, constipation or diarrhea, and abdominal tenderness. Okay? So, causes. Ang causes daw, yung sinasabi ng Pangulo, dahil daw sa nagkakaedad, dahil daw sa stress. Kasi ang sinasabi naman dito is hindi. Ang causes is low fiber, high fat, Western diet linked to tuberculosis. Lifestyle or is obesity, smoking, certain medications, and nagka-infection, bacteria leaking from perforated pouches. So, dahil sa lifestyle, kaya nagkakaroon ng diverculitis kasi nga low fiber. Kaya ito, konting health tips na lang. Sana nga, ganito lang ang kalagayan ng Pangulo. Huwag naman kayong matuwa na something bad mangyayari sa Pangulo na parang alakara bibid na naman. Yung wish, it may come true. Huwag naman. So, yun nga po, wag nating isipin yun. Pero hindi mo naman maalis, no, General Macanas, no? Naisipin talaga yun ng ating mga kababayan, no? Sa grabe ng pinagdaanan ng ating bansa ngayon, hindi mo makokontrol yung damdamin, no, ng taong bayan, no, patungkol po sa kalagayan ng Pangulo. Yung iba, they are feeling happy, no? Yung iba, they're feeling sad, no? But it is normal, no, mga kababayan. Mahalo-halong emosyon na po itong nangyayari sa atin, no? Pero, dapat, wag sana talaga. Dapat kasi, wag sana talaga. Kasi kailangan pa muna nilang managot, no, sa mga ginawa nila. O kailangan po nilang managot, no? We will not, no? No, hindi tayo magkakaroon ng kumbaga justice kung mawawala silang lahat, no? Nasaan ang hustisya? Hindi tayo makakaganti ng hustisya para sa kaban ng ating bayan, yung pinaghirapan ng taong bayan, di ba? Kaya wag na muna, kailangan muna nilang managot, mga kaubayan. So, para makaiwas tayo ng ganyang sakit, kumain tayo ng pagkain na high in fibers. Saan makukuha ang fibers? Usually fruits and vegetables. Kaya ako, yan din ang nararamdaman ko kasi masarap kumain ng karne. Yung mga burger, yung mga western diet, masarap. Bakit? Kailang paminsan-minsan lang ako. Kasi kung mag-indulge ako sa aking sarili na kakain ako ng mga western diet, hirap na hirap akong magbawas. Kasi kulang ako ng fiber. Kaya everyday I see to it, tatanungin mo, anong gulay natin?
Kung wala, tatakbo na lang ako sa labas. Kahit anong makuha ko dyan. Talbos ng kamote, malunggay, kahit ano dyan. Basta may gulay ako. And then, maliban sa gulay, I see to it na I ate fruits every day. Dahil sa sinusunod kong ganyang disiplina sa pagkain, sa awa ng Diyos, yung aking bowel movement, maganda. Medyo, yung paglabas ng pagbawas, bowel movement, sinasabi na once a day is normal. Sa akin, kung depende sa fibers na makain ko, example, So yan mga kabayan, nabanggit po kanina yung Western diet, no? So hindi po natin yan maiwasan sa Pangulo, pati sa First Lady, mga kabayan. Kasi nga sabi nila New Yorkers nga sila, mga kabayan. So they used to Western diets, mga kabayan. So kaya pala, buti na lang mga Pilipino di ba? Buti na lang mga Pilipino, hindi Western, minsan, no? Kaya tama po talaga itong suggestion ni General Macanas. We should eat, no? We must, no? Eat fruits and vegetables, mga kabayan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? Just comment down below. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.